Ito sila po, yung mga matatapang na DDS vloggers na nagsakripisyo, pinatawag ng TRICOM ng ilang beses at gusto silang ikulong. Pinilit na pinag-apologize sa TRICOM. So ito, sabi ni Dr. Ethel Pineda, the patriot who gave Benny Abante a dressing down. I am in awe of her strength and integrity. The congressman apologized. Look at her face. Priceless. So pinakita niya yung litrato ni MJ Kiambao. You know? Guwapa yung nasa gitna. Kaya nasa likod niya si Congressman Dan Fernandez. Ito, ang pag-usapan natin yung salita, paglapit ni Congressman Dan Fernandez dito kay MJ Kiambao na hindi niya inasahan yung restback. So nagulantang si Congressman Dan Fernandez sa restback ng mga DDS vloggers, lalo na si MJ Kiambao Reyes. Title sa kanyang post ni MJ Kiambao, di ko kaya makipagplastikan. Congressman Dan Fernandez lumapit istorya kay MJ Kiambao. Sabi ng congressman, past is past, kalimutan na natin mga nangyari. Sabay ngiti at hawak sa balikat ko. Wow, forgive and forget, tapos na anong sabi ni MJ Kiambao? Me, how easy for you to say that matapos ang lahat na ginawa nyo sa amin at binandera nyo pa kanina sa video presentation nyo ang mga pictures namin where Kifi and I were made as poster girls for fake news. So ayaw makipagbati. Matapang. Ito, meron siyang sulat, open letter to Congressman Dan S. Fernandez. Did you and your staff do your homework before putting my face and my name on your video presentation about fake news? Binasa nyo ba muna at pinag-aralan ang mga post ko sa social media to see if there were really fake news and disinformation? Because if you truly did, then you'll know how very careful I am with what I post. My opinions and reactions are well grounded, well analyzed, pinag-aralan, pinag-isipan. Yes, I agree. Ako, bago ko magbigay ng reaksyon, pinipili ko rin yung mga post na binibigyan ko ng reaksyon. At ito sila, MJ Kiambao Reyes, Doc Ethel Pineda, Crisette Laurita Chu or Kipi Chu, Joey De Bebre, Teo Moreno, Dertuas, Optic Politics. Yan, yung mga maiingat, yung very analytical yung mga post nila. Kaya wala akong nakikitang fake news dito sa mga pinopost ni MJ Kiambao Reyes. Nagtataka ako, bakit bigla silang inakusahan ng fake news peddlers. Okay. Did you just base your decision on those videos and mainstream media articles where I was painted as fake news purveyors after Congressman Abante and Congressman Paduano successfully exacted an apology from me where I ended up in tears? Yan, umiyak silang dalawa ni Crisette Laurita Chu. Kailang, alam nating lahat, tayong sumusubaybay na last option nila yun. Kasi kung hindi sila mag-apologize, ikukulong sila. Kahit ako, kung ako ang nasa kalagayan nila, mag-apologize na rin ako kahit 100 beses. Why not? Mahirap kayong makulong. Tingnan nyo si Colonel Grijaldo. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin. Hindi mo pa ba nakita, sabi niya, that it was an apology under duress, that I was firmly told, you apologize or I cite you in contempt, which means I get detained or jailed without trial. Did you not really see that in that same hearing where I got emotional, I also emphasized that I only agreed to apologize because I had no better option and that I cannot afford to get detained at the time as my two mothers are both in critical condition? I never apologized to TRICOM for fake news. Never. Diba? So, yung nanay niya, nagkasakit by that time. Kaya nag-apologize siya para hindi lang makulong. Para masamahan niya yung mga nanay niya.
yung isa pumanaw na. So, malungkot, no? Magbasa tayo sa mga, okay, to be continued mamaya. So, mayroon pa siyang ano. Okay. Comments, Elisa Bautista, mabuhay ka, may your tribe increase. Benjoy Alegre, good Shala King. Kens De Leon, Miss MJ, around the crocodiles. Archie Antonio, pag plastic ka din, kaya mong plastikan. Ano pa? Anyway, natapos na. So, anong napala? Anong in aid of legislation man kuno? Ano kayang batas na ipapasa nila or i-amin nila out of this? Ilang beses nag-try committee? 3 ba o 4? So, ilan yung gusto pa nilang ano? Si Mark Anthony Lopez gusto pa nilang ipakulong. Yung last day of hearing, mabuti na lang. At ang magpakulong sana si Congressman Ace Barbers, mabuti na lang on the last minute gumawa ng kabutihan itong si Congressman Paduano. Siya ang pumigil. Kaya pasalamatan natin si Congressman Paduano dahil nangibabaw yung kanyang kabutihan at hindi nakulong si Mark Anthony Lopez. Mabuhay po kayo mga DDS vloggers. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel nito ay pantulong sa mga tribo sa Bukidnon, itong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para maayos naman ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang yero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mauna ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan ni friend nga kuan di na ulanan kay makatok na gyud mi. Ano piso? Badalan ni ta po. Kami nga bay. Og karon mao na ni sila ang nangatabangan. Salamat. Salamat kami kay naibala kami og sen. Namong balay kay matuluan og ulan. Kay makabalay na magsen. Nabangan na magsen kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo sen gino. Ilahi salamat kiro Ginoo. Nabangan kayo sen. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag kami. Pero ginuhap na inabangan kayo sin para salamat kayo ginuhap. So mo na ni ang gipatukod ni kuya nga balay. So makatop ra gid siya og yero. Ayo. Ay nabangan na gid ko anay magbalay na gid ko.